continue. Next question related to the, ano, 'di ba, in the US. Oh, what challenges did you encounter during your application? Hmm. Yun nga, yung nabanggit ko kanina, syempre yung waiting, unang-una yung finances. Yun yung pinakaunang challenge ko Waiting talaga, yung time, eh. Sobrang waiting tagal. time. Tapos Sobrang finances. matagal, no? Finances. Um, Masasabi ko din, naging challenge yung yung experience. I mean, kung you don't have enough experience, hindi ka tatanggapin agad ng agency. So, finding the right agency and the right employer pa, yun yung, I guess, that's the Yes, three major challenge. challenges. Yan. Eh, nung nandun na kayo, di ba, nakarating ka na ng US, ano naman yung mga challenges mo pagdating mo, paglapag nyo sa US? Nako, well, medyo, syempre, malaking pagbabago dahil mag-isa ka na lang, di ba? I mean, hindi na ako mag-isa kasi kasama ko yung pamilya ko, pero yun din, ah, yung bago, saan ka titira, saan yung sasakyan, kailangan mo ng sasakyan dito sa US, um, saan yung mga, saan yung tutulong. Wala kasi masyadong tumulong sa amin pagdating namin sa US. So we have to figure out everything by our own. So bago kami pumunta ng US actually, we already research a lot of places. Kasi ang agency mo, sasabihin niya kung saan ka mapupunta. So unfortunately, yung napuntahan ko na lugar, medyo liblib sa US. So, pagdating namin dito, sa kailangan ng airplane, inasikaso naman ng agency yung first few days mo, yung 4 days mo. Kaso nga lang, after that, syempre, you have to, you're on your own, ika nga. So, yun. How about Um, sa ano, sa community? May ano ba? Na-culture shock Filipina. ka ba? Oo, syempre, na-culture shock kami kasi, especially dun sa lugar na napuntahan namin, we are the only Filipinos there. So, mababait naman yung mga tao, syempre. They're Americans, they speak English, they speak differently. Um, Kaso nga lang, yun nga, parang nakakapanibago na paglabas mo ng bahay when you were in the Philippines, oh, daming kilala, ano ka dyan, masaya, di ba? Parang may makakausap ka kaagad. Dito, ibang-iba, masyadong busy yung mga tao. They are also very private, hindi sila masyadong um, yung parang katulad sa Pilipinas na open to people na parang makichika, mga ganun, makipag-usap. Sila, dito yung una kong napuntahan, hindi sila ganun. So, yun, buti na lang How kasama ko about yung naman, family ko. okay, how about naman dun sa, di ba, healthcare system sa Philippines? Tapos Mhm. moving to healthcare system sa Middle East. Eh, kumusta Mhm. naman yung ano, healthcare system pagdating mo dyan sa US? Dito. Um, to be honest, napakaganda kasi ng healthcare system sa Middle East. Hmm. Sobrang ganda. Sobrang high. Masasabi ko siguro napakataas ng quality sa Middle East. So pagdating ko dito, I was expecting the same. Because it's US, di ba? It's America. Ganun pinakita sa atin ng US when we were in the Philippines. Everything here is exceptional. Everything is outstanding. So pagdating namin dito, medyo um, hindi ganun. Medyo okay naman, kaso nga lang, yung comparison ko kasi is Middle East. Kung ikukumpara mo sa Pilipinas, syempre, exceptional, gano'n. At saka, napakamahal. Hindi siya affordable dito. Kasi sa pinanggalingan ko sa Middle East, we don't have to pay for our healthcare. Dito sa US, you have to pay for it. Your employer pays it for you. You pay your share. So your employer and you pay their share for your medical insurance. The problem is you have all this they call it deductibles and co-pays. Marami ka pupunta ka sa doktor. Kaya dito yung mga Pilipino hindi nagpapadoktor. Kasi magpunta mo dito, pupunta ka sa doktor, sisingilin ka nila, magbabayad ka, and then may darating pa ring bill sa'yo. And binabayaran mo pa yon every time na kinakat pa yun sa paycheck mo. So masyado siyang mahal. Ang tawag ko nga sa medical system dito sa scam. Kasi you've been paying for it. Well, actually, mas maganda pa nga dyan sa Pilipinas eh. Di ba Pag pag may HMO ka, dito wala ka yes, nang babayaran eh. yes, exactly. That's what I was hoping dito. Kasi every payday, they cut us for our medical insurance. And then you go to the hospital, they still bill you, they still charge you, you still get a bill. So, it's a lot. It's a lot of expenses. I mean, pag wala kang trabaho, medyo kawawa ka dito. Pero So, is it because ganyan dahil hindi ka pa, ang tawag dyan, PR?
Dahil citizen, hindi pa. Oo. No. No, they don't. Dito naman, ang napakagandang kultura dito, they don't treat you like an expat. Mhm. Katulad sa Middle East, they treat you like an overseas Filipino worker, they treat you as an expatriate. Mhm. Dito, when you come here, it's as if you belong here. Ganon. Parang kahit So, hindi ka pa citizen, so parang yes, equal. Equal. yes, aha. So, ganun yung naging pakiramdam ko dito sa US. Yun, so kahit na hindi pa kami citizen, kahit na yung mga citizen, ganun din. We receive equal treatments, we pay the same bills. Kaya Mhm. nga dito, if you don't work, medyo, yun nga, mag-aalala ka sa mga bills. Kaya, yun. Okay. Naku, marami na mag-iisip nito, tama, mag-US pa rin ba ako? No, US pa rin ba there, ako o Middle East na lang pala? Middle East na lang, oo. Hindi, yun nga, yung nabanggit ko, it's a matter of kung saan ka magiging masaya at saka kung yung ano yung objective mo, kumbaga. Kasi Middle East, yes, masaya, walang masyadong bills, magandang medical health insurance. Yun nga lang, they treat you as expatriate. Ibig Mhm. sabihin, pag tumanda ka na, pagka hindi ka na nila kailangan, papauwiin ka na nila. Siyempre, you don't belong there. I mean, there's no retirement there. As Pero compare here, in the workplace, paano mo siya maiko-compare yung sa workplace mo from, di ba, working ka sa Philippines? How about nung working ka naman sa Middle East, tas working ka naman sa US? How is it being a nurse? okay. Magkakaiba. May kanya-kanya silang pros and cons. Sa Pilipinas, napakasarap magtrabaho as a nurse. Napakasarap alagaan ng mga kalahi natin, ng mga Filipino. Kasi parang pamilya mo sila, gano'n. So, masarap alagaan, gano'n. Yung parang masaya ka pumasok, masaya ka magtrabaho, gano'n. Kahit na napakahirap naman ang trabaho dahil yun nga, di naman lingid sa kaalaman natin na ang mga nurses diyan, they are overworked, ang daming patient ratio. So yun yung ano sa Pilipinas. Sa Middle East naman, um, okay din. Ang problema lang doon dahil iba ang culture nila sa culture natin. Medyo yun ang challenging. You have to follow their culture. You have to respect their culture, but they don't give the same thing. Like they don't respect your culture. So it's just you who's giving. So, ganun sa Middle East. Yun yung as for my experience, okay? Um, Parang nandun ka talaga para kumita lang. Ganon. So, not care, but iba pa rin talaga pag sa Pilipinas. Okay, going to the US. Sa US naman, maganda rin siya actually kasi they respect you. There is a cultural respect for each and every one. So, patient respect you. Um, Kumbaga, nilirespeto ka nila as a nurse. Parang as a nurse na nag-aalaga sa kanila. Ganon. And you also, parang yung same feeling sa Pilipinas yung nararamdaman ko dito. So, it's like, masaya din naman magtrabaho. At saka mas autonomous ang mga nurses dito. I mean, diyan kasi ang mga nurses sa Pilipinas medyo takot sa mga doktor. Dito, parang magkapantay. So may autonomy lagi si nurse kay doctor. If the nurse feels like, doctor, this order doesn't seem right. Yun. The nurse are Ah, always speaking. Yeah, and hindi siya katulad dyan na parang nurses are always under the doctor. No, dito we have the autonomy. Kailangan may autonomy ka na do your job, your work, na independent. so if you think na parang ito dapat, or parang pwede kang maging initiate sa doctor ng suggestion na, Doc, I think Yes. this is better or this ganyan. Yeah, yes, definitely. Yes. That's why I like it here. Yeah. Okay. Sige. So, from the, ano na tayo, no? From the hospital or the workplace, umuwi na tayo sa bahay. Muna na tayo sa Oo. shoe ng isang mother. Yeah. Yan. So, how do you balance na yung pagiging mommy? Diba? Compared it ulit from, nagstay ba kayo matagal sa Philippines? Na mommy ka na? Tapos, Hindi. hindi. So, Middle East and US tayo ngayon. Paano mo Yes. binabalance yung life being a mom and a nurse? Okay. Yeah, medyo mahirap kasi I have 4 kids and my husband needs to sacrifice to stay at home.
So dito naman sa US, as much as possible, they also try to have a work-life balance. Kasi I only work 3 or 4 times a week. So the rest of my days, laging nasa bahay lang ako with the kids, taking care of the kids. Um, Yun. Pag uwi mo, and it's a 12-hour shift. So, alis ka na umaga, dating ka ng gabi, gising pa yung mga bata. So yun, doon mo siya mababalance eh. Parang kailangan hindi lang puro kita. Kasi yung mga anak mo lumalaki without you knowing it. Mamimiss mo eh. Kasi hindi mo na mababalik yun. Mm-mm. Kaya as much as possible, hindi ka lang puro trabaho. Kailangan, ano din eh, i-adjust mo rin eh. Kung kulang yung income mo, well, i-adjust mo yung mga expenses, di ba? Hindi kailangang pick up ng pick up para para lumaki yung kita mo para ma-sustain. Well, i-adjust mo na lang there's always something that you can adjust para yun nga, ano mo yung balance sa life So, mo and di sa ba, work 12 mo. hours sa work. So, Mhm. yung remaining 12 hours mo is, ano yun, yung travel time mo, ilang hours ba Yeah. from, 30 minutes usually. Ngayon sa trabaho malapit ko na. is Okay, 30 30 minutes. minutes, Mm-mm. 30 minutes na travel time. Yeah. So, yung 12 hours, syempre kukunin mo pa yung sleep mo doon. No? Yun Talagang, mm, unfortunately, yung sleep talaga ang nawawala kasi pagdating mo, right. hyper pa yung mga anak mo, so kailangan pagdating mo, meron ka pa ring energy, alam mo yun, kahit na pagod ka, yeah, you still have to fulfill your duties with your kids kasi you fulfilled your duty as a nurse to your patients Mm-mm. and they're not even your relatives or your anything, right? Mm-mm. But these are your kids, they're your own. So pagdating mo dapat, you still have to do your part. I mean, di ba? Mm-mm. As So, much as so you bilang can. mother, is there any moment na parang you think na you want to give up? Kasi, di ba, 12 hours, tapos how do you manage it? Di ba? Um, there are times kasi I have 4 kids. My second one, he has some special needs as well. So there are times na sana sa bahay na lang ako, maalagaan ko sila, ako mismo tututukan ko para yung development and 'di ba? Tsaka mas nakikita ka nila. But sometimes you have to make sacrifices kasi if tinignan na namin yan eh. If my husband will go out and work, then it won't be enough kumpara sa earnings ng isang nurse dito sa US. So, so yun. Yun yung, may mga time na ganun. Pero, kailangan, may realization ka pa rin eh. Parang reality check pa rin na, it won't work sa reality. Well, that's my fantasy, that's my ideal, but you have to be realistic as well. So, yun. Yan. So, ang question ko sana kasi 'di ba about most of the time yung mga OFWs natin ang issue is homesickness 'di ba? Pero you being nandiyan naman yung family mo. Pero nakaka-feel ka pa ba ng homesickness Oo dun naman, sa siyempre. syempre parents mo 'di ba nandito sa Philippines? Yeah. Alam mo, actually kahit nandito yung pamilya ko, mararamdaman mo kasi dito it's just us eh. Alam mo yun, yung we do everything, um, childcare, wala kang maasahan. Alam mo yun, yun yung nakaka-homesick eh. Kasi sa Pilipinas, ang dami mong maasahan talaga. Pag may kailangan kang gawin, o iwan mo lang na yung anak mo siguro sa kapitbahay, pwede na rin eh, di ba? O sa auntie, sa uncle, di ba? Ang daming support group dito. Dito, wala On your masyadong own. support group. You're on your own. So, kung gusto mong ipaalaga anak mo, you have to pay. You have to pay other people to come and take care of your kids. Yeah, yun yung medyo nakaka-homesick din. Kukumpara ko. Yeah, yes and yes, na homesick pa rin kami dahil, yun nga, iba yung kultura din nila dito eh, kumpara sa kultura natin. So, meron pa rin homesickness. Pero it's not as bad as it will be kung mag-isa ka lang siguro na, yeah, yun. And mababawi naman pagka umuwi. Siguro, I haven't been in the Philippines since COVID, so I don't know. Okay. So, marami rin siguro sa mga viewers natin ang nag-iisip, ano ba yung, kwento mo sa amin, ano yung day in a life ng isang Filipina nurse in the US? Oh yeah, of course. Yun, so, gising prepare ka ng baon kasi mas matipid kung magbabaon ka. At saka mas healthier. So, baon.
biyahe to work, you reach work, yun, you start your day, kasi I'm a dialysis nurse. So, we start our day, and I have a lot of coworkers na Filipinos din. So, medyo masaya din yung work Mm. environment namin. So, we take care of our patients, fast forward to 12 hours, we go home. So, yun lang ang aking 12-hour shift. You go home, di ba? And then, pag uwi mo ng bahay, what do you usually do? Okay, so pag uwi ng bahay, syempre, ano na yan, immediately shower kasi ayaw mo namang iuwi lahat ng mga virus and bacteria from the hospitals. So, ayan, shower ka kaagad, yun, and then, kakain ka, syempre, kasi nagutom ka sa 12-hour shift mo. Pagkakain mo, ayan, lalaro pa kayo with the kids, and then, ayan, patutulugin ko pa yung baby ko. Ayan. Then, tulog, pagising mo, day off ka naman kinabukasan, chores ka naman. Ah, paano pala yung yung shift nyo? Ano ba? Parang straight 5 days, tapos 2 days off, o iba-iba siya? Mm. No, so sa department ko, pero usually dito, mga nurses, 12-hour shifts sila. Madalang yung 5 days na, yung mga nagtatrabaho na 5 days, yun, straight sila. May parang Monday to Friday sila. Pero most of the nurses dito, majority, 12-hour shift ang work, and then 3 times a week lang. Pag Ah, magfo 4 times ka, OT na yon. Kasi dito per hour ang mm, kalakaran dito. wages, So, salary. yeah, yes. And in a week, ang pinaka-average is 36 hours kasi that's 12 times 3. Mm-mm. Ngayon, laging may demand dito, laging may pangangailangan ng nursing service. Kasi yung medyo understaff lagi ang mga hospital. I don't know why, but that's just always. So they Mm, always need staff. mm, So, but they will not force you to work. It's just they just require you to work 3 times a week. So it's up to you if you mm. wanted to work 4 times, 5 times, six, seven. It's up to you. Okay, so Yeah. if So ever yung mga viewers natin na mga nurses na, di ba? And they are looking for opportunities going to the US. Ano yung mga nursing opportunities nila in the US? yeah. So ang pinakamagandang kumbaga experience na kailangan mo siguro diyan sa Pilipinas, you start sa medical surgical ward, and you can never go wrong. It's not a special area, but it's the foundation, kumbaga. Kung meron ka nun, kahit saan ka mag-apply, tanggap ka. It's just that pagdating mo dito sa kakahumanap ng mga specialty mo, or kung meron kang specialty dyan as a nurse, okay din, okay din. Pero yun yung advice ko, medical surgical ward, pag na-survive mo yan sa Pilipinas, wala ka nang hindi masusurvive. Promise you. Pero ano yung so iba-ibang, di ba kahit kapag nurse ka, iba-iba pa rin ang department, no? Pwedeng ward, Yeah. Pwedeng dialysis, ward, dialysis, pwedeng OR, operating room, pwedeng ICU, yan. so yan, na parang department, no? So, Yeah. yan yung pwedeng opportunity sa kanila as long as they Oo. gain experience here, no? In the Yes. Philippines. Sa mga starter, siguro, sa bagay ganyan din naman sa Pilipinas, ang mapapayo ko lang is you start sa medical surgical ward. After that, then you find a special area. The next thing that I suggest is ICU. You go ICU if you can, because yun na critical nursing na yun eh. And then, if you can have the opportunity to go dialysis, why not? Like me, I'm in dialysis. I've been in the industry for 18 years. I only worked in medical surgical ward for 1 year. And then dialysis na ako for the rest of my nursing career. Um, yeah, yun yung mapapayo ko lang sa mga nurses dyan sa atin. Mhm. So, ito, I think, curious din silang malaman, what skills is needed for you? Tingin mo yun yung reason para ikaw ay maging successful nurse. Ano yung skill? Um, ano naman basta alam mo yung ginagawa, mastery of skills ng nursing, Mm. yung you really care for your patients. Yun. Doon ka mag-start. Yung I always tell to myself, I always treat my patients like they are my relatives. Kasi kasi kunwari, ang mga relatives ko na hospital sila, ititreat ko yung patient ko on how I wanted my relatives to be treated by the same nurse like me. So yun, yung skills, ano na yan innate na yan sa mga nurses eh. Kumbaga yung mga, napapractice yun yung pagtusok, yung pag-check ng kung ano-ano, ng blood pressure, ng sugar, yung pag-assessment, yan, yung assessment, ng head-to-toe assessment.
from the beginning ng nursing career, yan na ang tinuturo eh. So, kumbaga, ano na yan eh, mastery na eh. Tsaka kahit hindi ka nurse, matututunan mo yan. Pero yung care, yan yung pinaka ano, yan yung pinaka ma-advise ko sa mga nurses. Kailangan nandun yung care mo sa mga pasyente mo. Okay. So, tapos na tayo dun sa mga nurse na, no? Punta ngayon tayo dun sa mga students na target natin. So, dun sa mga aspiring na mga nurses, ano yung mabibigay mong advice sa kanila if they are interested in pursuing yung course na to when they go to college? Hmm. Um, For ano example, ba? senior high school. Anong ma-advise mo sa isang senior high school? Okay. So kung gusto mo talaga, I mean, kung senior high school ka and parang sinasabi, oh, mag-nurse ka. Ayan. So you just prepare yourself kung ano yung pinapasok mo. Kasi it's a difficult profession. Hindi siya, katulad nga ng sinabi ko kanina, di ba? It's life that is in our hands. So, yun yung pinaka ma-advise ko. Prepare yourself na this is not a joke. Um, kung ito talaga ang gusto mo, kailangan ibigay mo yung buong self mo sa nursing career. So for you, is nursing still a good career path today? Oh yes, definitely. I can definitely say yes. Kasi as we all know, laganap na si AI ngayon. Anything AI can do. But AI can never replace nurses. That's the only thing I can assure you. Kasi robots cannot take care of people the way nurses can do. You get what I'm saying? I mean, yung care, yung passion, yung healing na binibigay ng isang nurse, hindi yun mapapalitan ng robot eh. Hindi siya possible. So, sa aspiring mga students natin, kung wala pa rin kayong naisip ngayon, I think one of the best course na pwede niyo kuhanin is nursing. Hindi kayo mawalan ng trabaho. Merong trabaho sa nursing. Okay. There's always a demand. So, kung, di ba, what should future nurses focus? Habang sa school sila, ano yung dapat na focus nila? Maybe anong subject? Ganun? Saan sila dapat mag-focus? Um, Math ba? Science? may kasabihan niya, ang mga nurses daw, hindi magaling sa math, kaya sila nag-nurse. Hindi naman. Actually, wala masyado. So science, you can focus on science kasi pagpunta nyo naman sa college, they will give, it will be, parang mag-start pa rin kayo all over eh. So dun, siguro ang masasuggest ko na lang, parang you focus on pag naging ano ka na. Ngayon, science siguro kasi parang medyo foundation na yun eh, yung science. Pero pag pumasok ka na sa course mismo, you focus on mastering the anatomy and pathophysiology ng katawan. Kasi once you master that, hindi ka na maliligaw. I mean, kahit saan ka magpunta, magiging successful ka doon kasi alam mo na kung anong nangyayari. It's not always memorization sa nursing. Yun kasi ang naging dating sinasabi nila is always you have to memorize this and that and that. No, you just have to see how it works. Kumbaga, paano siya talaga. So, kahit na iligaw-ligaw nila, kahit iba-ibahin nila, you know how it works, hindi ka maliligaw. Yan. Okay. Grabe. Ano na tayo? 1 hour. Ang dami na nating, siyempre, for sure marami natutunan yung ating mga viewers. So, we will now go to the final question. So, if you could send one message to every Filipino dreaming of working abroad, what would it be? Don't lose hope. Yan. And then, find your career path. If you really wanted to go to the US, struggle. Do whatever you can. Go here. Come here. It's a better opportunity here. So, yun lang. Okay. Thank you so much for the discussion, no? So, sabi nga natin, chill discussion lang to. And hopefully, next podcast natin, kapag nandito ka na sa Pinas, di ba? We can do a face-to-face interview discussion, like a catch-up, no? Oo, tama. In 2 years siguro, babakasyon na kami. Palakihin ko muna yung baby ko. Thank you so much now. You're Bye-bye. welcome. Bye!